Maluwag ba ang buwan ngayon mga kababayan? Dahil mukhang sinusumpong na naman itong sinto-sintong presidential advisor ni Bangag mga kababayan. Akalain nyo. Anya mga kababayan, anya. Credible na witness daw itong si Ramil Madriaga. At mukhang makatotohanan daw mga kababayan ang kanyang mga pahayag laban kay VP Sara. Kaya nararapat lang daw mga kababayan na itong si Sara Duterte ay mag-resign na. Resign, Sara, resign. At hindi lang yan mga kababayan, matinding pambabastos ang ginawa pa niya kay VP Inday. Tinawag pa niya itong boba. Oh, itong bobo mga kababayan. May gana pang tawaging boba si VP Sara. Eh kung boba si Sara, bakit siya ang vice presidente? At ikaw, andyan, presidential advisor ng isang ngagba. At bakit ka na-disbar, Mr. Haka-Haka? At binabalaan ko po kayo mga kababayan, binabalaan ko po kayo. Iinit po ang inyong ulo sa mga pinagsasabi nitong si Raulong, itong si Gadon. Panoorin niyo po. Resign, Sara, resign. Resign, Bangag, resign! Ikaw mag-resign, Bangag. Duda tayo dito si Gadon mga kababayan. No? Sama-sama na itong bumangag muli mga kababayan ba? Oh, para itong si Judas Iscariote mga kababayan no? Na pinagpalit ang dangal sa salapi. Magkano Gadon? Magkano? Buti na lang lumabas ang katotohanan mga kababayan no? Dahil pinagtatanggol pa rin ang Diyos ko, presidenteng pinakakurap mga kababayan in the Philippine history. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost. Ikaw nga, kayo dapat mag-resign ni Bangag. Ano ba nagawa mo sa poverty alleviation mga kababayan? Diyos ko. Siya ang naalibyuhan. Tingnan nyo, tumaba mga kababayan. The moral ground to sit as the Vice President of this country. Ikaw, anong moral mo? Anong moral mo para manawagan na mag-resign si Sara? Tinanggalan ka nga ng lisensya bilang abogado dahil bastos ka. Haka-haka. Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan. Si Bangag, isa din ito sa nagtitwist mga kababayan. No? Pareho talaga sila ni Auntie Claire mga kababayan. Parehong mga bobo. Mula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds. Magkanong intelligence si Bangag? Gadon. Sagot! Na talaga namang halatang halata na wilaldas lang niya. Oh, kay Bangag, kung gumamit ng intelligence fund mga kababayan, ito si BBM, dapat sana alam na niya ang mga kurakutan na nangyayari sa ating bansa kung wala talaga siyang kinalaman. Pati yun, simot mga kababayan, 100% utilization, Diyos ko Lord. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon. Buti nga, milyon-milyon na kay Sara. Sa amo mo, bilyon-bilyon kung hindi trilyon. Sa Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila. Kayo, ilabas nyo nga yung inyong datos, Gadon. Na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganon? Paulit-ulit nagkakamali ka? Kasi mga kababayan, ang nagpalabas ng datos na yun mga kababayan, hindi naman legit. Media na hindi pa official document mga kababayan. Bilyon nagkakamali ka, mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang Haka-haka. halata. No? Kaya dapat na itong si Sara ay mag-resign na. Ikaw nga dapat sibakin na. Ang amo mo dapat sibakin na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga Kabangagan. katotohanan. Katotohanan daw mga kababayan. Diyos ko lang. Baliktad ang mga utak nito mga kababayan. Ang lies mga kababayan, katotohanan sa kanila. Ang katotohanan, sasabihin nila kasi sinungalingan. Magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar, talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. Sabay ba kayo ni Trillanes gumawa nun? Haka na naman mga kababayan. Kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP? Narinig mo yung sabi ng abogado niya? Hindi siya ang kinausap ni Sara Ungas. Fake news na naman mga kababayan. Kasabot ito ni Ramon Tulfo na chismosa. Ito mga kababayan kasama itong tapon sa kulungan mga kababayan pagkatapos ni Bangag na kanyang termino. Itapon din ito sa kulungan. Kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas, ay nailabas na. Kaya ngayon ay si Sara natatakot kay Madriaga. Talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya At sinong ipapalit ikaw?
Hindi ka nga abogado? Abogado ka na lang ganun? Resign. Sara, resign. Bangag Dapat resign, lang na mag-resign bangag ka resign, dahil bangag Wala resign. ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Ikaw, nagsasalita siguro ito mga kababay sa harap ng salamin. Boba, saksakan. Oh, ikaw, bobo. Boba. Oh. Hindi ka marunong magsalita. Ungas, Lahat hindi ka marunong din hindi ka nga manalo-nalo kahit senador. Kaya gusto niya 48 ang maging senador mga kababayan para pasok siya. Bobo ka talaga. lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. Ikaw, ang laman ng ulo mo, ibak. You cannot even speak Oh. straight English. You cannot Oh, marunong ka magbisaya. Si Bangag, marunong daw mag-English mga kababayan pero memoryado naman. Tapos, anong pakinamin dyan? Kaysa naman sa kawatan. expound Oh, this thought. kurakot. Paano na yan? Wala Oh. ka man lang statesmanship Adik. on Oh. anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero Hindi ka nahiya sa sa Korea at saka sa Japan. Hindi nga marunong mga kababayan pero naiintindihan natin. Pero ang mas importante ka doon, hindi magnanakaw kagaya ng amo mo. Wala ka nun lahat. Hindi ka magaling. Hindi ka pa magaling magsalita. Magaling ka magsinungaling. nang walang binabasa, Oh. nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, Tapos, anong sabi sa inyo? Philippines is a corrupt country. Kasama ka na gagaling gadon. nila. Itong si Sarah, napaka-boba. Napaka-boba. Ikaw, napakabobo. Saksakan ng boba. Walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging vice president. Oh. Lalong-lalo ka na. Umanda ka, bobo ka. Oh. Eto mga kababayan, no? Hindi tayo magtataka mga kababayan kung talagang pag-iinitan ito si Gadon. Sa sama ng bunganga mo, Gadon, talagang pag-iinitan ka. Lintik lang ang walang gandi dito mga kababayan sa pagdating ng panahon. Nalalaman at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental Adik! Ang amo, adik, sabi ni Amy. state of mind niya. Talagang Ikaw ang may diferensya sa utak, Gadon. Kaya nga na-disbar ka. napakalayo. Hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. Ikaw, bobo. At wala talagang alam. At buod Paulit-ulit. pa doon, Wala ka ng ibang maitira, kaya Gadon. dapat talaga, mag-resign ka na. Sarah, mag-resign ka na. You wish. Hindi mo mapipigilang maging presidente si Sarah. At talagang kakalkalin niyang baho mo, Gadon. Buisit ka. Puro kayo destabilization. Alam mo, Gadon, ang sinong nagdi-destabilize sa Pilipinas, sa gobyerno? Yung among bangag mo mismo. Dahil sila ang lumalabag sa batas, mga kababayan. Nangungurakot eh. Not to mention, bangag pa, sabi ni Ang Amy. masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin Ikaw kayo, ang hindi kayo masama. nag-iisip para sa- Anong epekto ng Anong nagawa mo sa bansa? Napapa ka. Presidential Advisor for Poverty Alleviation, mga kababayan. Siya ang naalibyuhan. Ilabas mong salin mo, ugag. bansa. Iniisip nyo, kaya nyo kasi gusto mag-resign si BBM or tanggalin si BBM. Dahil adik. Kurakot. Si Amy mismo nagsabi ha. Ang kurakot mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, incompetent pa. Yan. Ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago Kayo ang gusto makalibre. ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nag-destabilize. Kaya ikaw, Sarah, dapat mag-resign ka na. Wala Ano kasi ni swerte? Bangag Silbi, resign. boba ka. Wala ka rin silbi, bobo. boba, saksakan ng boba. Saksakan ng haka-haka. Ungas. Layas. Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the Wow, ilipat na lang sa Malacanang para doon na tuloy-tuloy na batakan. propensity of Sara Duterte to order killings. Wow, Etong wow, Si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa, Sabay-sabay na sila ni Bangag. I-adapt mo na. Papa, at gadon. si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay Ito, hindi malayo ito mga kababayan. Baka magkaka-alta presyon ito mga kababayan at pumutok ang ugat sa batok. Malapit na ito mga kababayan, no? ilipat yan at bantayan ng gusto. Pati sa pagkain. At baka siya ay Asarin pa lasunin. natin. At baka rin siya Bongbong Bangag. Bongbong Bangag. Asarin pa natin siya mga kababayan. patayin dyan sa riot dyan, sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong Kung mayroong papatay dyan, hindi si Sarah.
kundi kayo na mismo dahil ipapalabas nyo na si Sara. Alam namin yan eh. May istorya yung mga bulok. Sino bang may kontrol ngayon ng gobyerno? Kung magugurgur man si Madriaga, mga kababayan, ito mga bangag ang nasa likod niyan. Meron bang kapangyarihan si Sara dyan sa BJMP? Under yan lahat ng presidente. Madaling panahon, agad-agad ay ilipat. At yan Sige, lipat mo! Ikaw lang ang batas eh. yan ang proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man. At mahirap na Ay, pangalan ay nako. patayin yan. Mga Alam niyo loko-loko, naman, mga kababayan, no? Yung kanyang binabanggit. Ito mga kababayan, kasing utak din ni Claire Castro, no? Pero mas malala. Ito mga kababayan, ito ang dapat psychiatric test dahil sabi ng mga tao, baliw na. Gumagastos pa ng mga kababayan ang sabay ng Pilipino pampasahod dito sa uglol na to. Tingnan nyo mga kababayan ang kanyang ina-advisean. Nagkadali, kabalintong-balintong mga kababayan dahil ang mga advisors, kalibre na ng gadon mga bobo. Sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. Shut up! Isang issue. Ito yung yung whistleblower kay VP Sara na si Ramil Madriaga. Ano pong may kokomento nyo dito? Sino ba yan? Yan yung whistleblower na balu-baluktot ang kwento. At Taga saan siya? Nasaan siya ngayon? Nasa kulungan. Ha? Tapos ito pa, attorney, nagpapatulong siya kay Laila de Lima. Ano daw ang ginawa sa kanya ni VP Sara? Bali, siya po ang magtitistigo na itong si VP Sara ay pinopondohan ng Pogo at ng mga drug lord. Siya po ang... Bakit daw niya alam yun? Dahil classmate niya daw. Bodyguard ba siya ni VP Sara? Yun po ang claim. Yun Yun po ang ang claim. pero dininay po yon ng mismong army. Bakit siya nasa jail? Kidnapping. Kidnapping. Ay, sus Maria, usap! Kayo naman, maniwala pa kayo dyan. Siyempre, finifeeding yan. Kaya, whistleblower siya kuning-kuning kasi finifeeding siya. Take note, attorney, nahuli siya kidnapping nung bini-VIP niyang Chinese, di umano. Doon siya nahuli. Pero ang sinasabi niya, VIP daw siya o detail daw siya ni VP Sara. Kaya balu-balok to talaga yung kwento niya. Kung detail siya ng Vice President, meron siyang appointment. Mabi-verify naman yan. Tininay na po nung head nung ni BP Sara. Syempre, madali na mga may kopya kaya ang civil service niyan. Oo. Di ba? At saka, nasa loob siya ng kulungan. Tapos sasabihin niya, ganun. Ito nga ang problema, attorney, no? Ba't itong nakakulong? Kagaya nung, pangalan nung, siya daw ba nag-receive ng pera para kay BP Sara? Sinasabi, bagman lang daw siya. Kaya daw siya lumitaw kasi parang napapabayaan daw siya noong mga pinagsilbihan niya dati. Parang pinabayaan daw siya. Parang nineglect siya na pinabayaan na lang makulong. Kaya magsasalita daw siya ngayon. Kaya lang ang problema, yung mga sinasabi niyang dates, mali-mali. Kasi may mga lumalabas na video na yung date na yon nakulong ka, na-aresto siyang ganyan. Madali. Dati daw siyang intelligence. Madali namang i-debunk yun. But the point is, he is now in jail for a non-bailable offense of kidnapping. Maniniwala ba kayo sa taong ganun? And the problem is, pinaniniwalaan nila yung nakakulong, pero sa saldi ko, na nasa circle mismo, nila Pangulong Bongbong Marcos, ayaw nila paniwalaan. Ayaw nilang pakinggan. Ayaw nila Kasi pakinggan. ayaw nila Damay sila. na madamay si BBM. Kaya Yes. ngayon nga, naglabas-labasan na itong mga anti-dynasty bill. O talaga? O kung patunayan nyo kaya, magre-resign na kayo ngayon. O, I challenge you. Lahat kayo dyan. Mag-resign si Eda Romualdez. Mag-resign din yung anak niya. Ngayon na kayo mga anti-dynasty. Bakit pa kailangan nyo ng batas? May isa pang tangang whoever said that na hindi daw yan, illegal daw yung political dynasty bill. May tanong sa'yo, Ang Kong hirap Gonzon. naman sa inyo. Magbasa nga kayo ng konstitusyon. May tanong sa'yo, Kong Tapos Gonzon. abogado pa kayo. Ito, basahin natin ang tanong sa iyo, attorney. Ano po? May tanong po from Saldi Galos. Attorney Guanzon, tanong lang po, di ba komunista yan si Lam? Komunista daw si Lam? Yung Si Lisa Araneta Lisa Marcos? Araneta Marcos. Ay, di po yun komunista. Grabe naman kayo. Hindi. Lata namang di yan komunista. Yeah, baka ibang ista, pero hindi komunista. Ito po, attorney. Natin yan. Kasama sa priority bill na pinupush ng Marcos admin ay anti-dynasty bill. Sinabi ni BBM noong 2022 presidential election, why would you make political dynasty illegal? Paano kung yun ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad. Nang tanungin ang palas bakit nagbago ngayon ang pananaw ni BBM ay dahil nagbago ang political landslide at nag-aabuso
landscape, at nag-aabuso ang nasa gobyerno at nagdanakaw, ano pong masasabi niyo dito? Dahil nahuhuli na sila, ngayon, hugas kamay siya. 'Di ba? Pero yun nga ang challenge ko. Ngayon na kayo, mag-anti-political dynasty. Magsi-resign na kayo, lalo na kayo mga Romualdez. Nako. Mamili na kayo kung sino sa inyo ang maiiwan. Maiiwan ba yung si Martin Luther o yung anak niya? Ito, in Pero hindi connection. pwede yung tatlo kayo dyan plus yung muchacho nyo na si Isidre. Hindi naman pwede yung tatlo-tatlo kayo dyan. Bakit pa kami maghihintay ng anti-political dynasty bill? Mag-resign kayo lahat. Ito po ang panawagan ko kay Speaker D na napakabait daw ito na tao. Sabi sa akin ng isang kaibigan niya, Speaker, bakit hindi nyo na lang ipasuspend lahat ng mga sangkot dyan sa pagnanakaw dyan sa mga kickback sa DPWH? Bakit po si Kiko Barsaga pinasuspend nyo? Tapos, hindi naman masuspend yun, Speaker, kung hindi ka pumayag eh. Tapos itong si Garjola, hindi mo na pinasuspend. Si Momo, hindi mo pinasuspend. Si Sandro, hindi rin suspended. Di ba, in-investigate din siya ng ICI. Lahat ng mga napunta na ang pangalan sa ombudsman, si Anwaray, yun. Lahat, Uswag party list, lahat po yan, dapat sinuspend nyo na kasi under investigation na sila. Di po ba? Kaya yan po ang panawagan ko kay Speaker D. Kung talagang serious kayo na mag-change kayo, reform kayo ng image, ng imahin ng inyong House of Representatives, dahil ngayon diring-diri na yung mga tao sa inyo, yun na po ang gawin nyo. Pag-suspend yun na po sila. Ayun. So ito, attorney, kanina, connected dito sa sinabi mo kanina na mag-resign sila. Although medyo malayo pa naman ang election, may question kasi dito, galing sa mga netizens, galing kay Patwinan, Attorney Guanzon, tatakbo po ba kayo sa 1st District ng Leyte para talunin si Tambi? Ang baba naman ng rango na yan. Senador kagad, senador na. Pwede ba si Richard Gomez na lang ang malaban sa kanya dahil Pwede. taga roon siya? Pwede, Oo. no? Oo. Kasi si Tambi, kaya naman niya nananalo dahil wala nang lahat naman pinapa-disqualify niya. Di ba? Ang yaman-yaman niya daw. Tapos ang dami-dami niyang taex. Maep. Abay, sa dami ba naman ng kickback mo? Ipa-disqualify mo pa yung kalaban mo? Talagang sukdulan ka na, Martin Romualdez. Hindi mo ako pinaupo ha. Ayan, napala mo ngayon. Ayan. Kasi yung pinaupo mo ako, mas maaga pa kitang nabuking. Kaya ayaw mo talaga ako maupo. Kahit nanalo na kami sa Supreme Court na iba na lang paupuin, hindi na lang ako, okay. Ayaw mo pa rin siyang paupuin. Kahit 6 months na lang, panalo na kami sa Supreme Court. Kasi hanggang nandyan daw si Guanzon sa P3PWD ay hindi daw makakaupo. Ngayon, nasan ka? Ba't ka nagtatago? Kawatan ka? Yung tanong, nasa Pinas pa kaya yan? Oo. Hindi na nagpaparamdam eh. Dapat interviewin yung asawa niya. Diba? Tama. Oo. Congresswoman Yeda Romualdez, nasaan na po yung husband nyo? Dapat siyang, ba't pa? Dapat you handle Yeda Romualdez like a princess. You know, walang kids gloves lang sa kanya, walang okray sa kanya. Okrayin natin si Yeda Romualdez. Bakit 4th term na, nandiyan ka pa rin? Ang kapal mo. Isa pa yun. Ang kapal ng mukha ng mga ito. Medyo, may kakapalan nga. Malakas kay Kaya lang po Garcia. ang sinasabi ata nila dati daw ay district representative ngayon parang party list. So parang lusot daw yung ganong klaseng. Kayo po ba dati kayong COMELEC commissioner? Ito po ba ay sa tingin nyo ay sablay na dahilan? What the law and the Constitution does not distinguish, you should not distinguish. Any first-year law student knows that. That when the Constitution refers to as representative, it means district representative or party list representative. Kaya lang, matalino naman talaga expert election lawyer si Chair Garcia, pero dahil si Romualdez ang speaker, hindi niya mahindian. Kung nangyari yan nung time namin, disqualified yan. Disqualify nga namin si Grace po eh. Di ba? Senador siya noon eh. Ibang-iba. Ibang-iba. Kaya COMELEC Chair Garcia, hindi naman po tayo magkaaway. Pero yung mali po, mali. Ang ganda talaga ng opinion ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon. Kaya siguro mga susunod pa nating talagang imbitahan natin dahil alam niyo po Attorney Rowena, grabe po ang
init ng politika ngayon, wala pa ang 2028. Paano pa kaya sa 2028? Kasi ang style nila, pag hindi sila makapanalo, ipapadikyo nila o tapatanggalin nila yung kalaban nila. That's why they're doing this to Vice President Sara. Kasi mahirapan silang manalo doon. Ako, ito as a political analyst, ha? Ako naman ngayon. With PhD. With a master degree in Harvard, ha? Harvard. A Comelec Commissioner. Abogado. Dating mayor, ha? Ng Cadiz, ha? Gun-toting mayor, ha? Ni Cory. Na President naka Cory. Gucci na sapatos. Naka Gucci, ha? Focus natin. So, ang ano ko lang dyan, mga kababayan, ano bang klaseng mga tao ito? Wala na talaga kayong honor? You do not even have honor among thieves. Kasi, eleksyonin na lang natin to. Bakit nyo pa ipapa-impeach? May ipapa-plunder? May ano? Eleksyonin nyo na. Gusto nyo stop eleksyon na ngayon eh. Oh, di ba? Oh, stop eleksyon ngayon. Pero kung ako, on leave mo na si Chairman Garcia. Tama, tama. So, pag nag-stop election, ha? So, attorney, ibig sabihin, constitutional lang snap election. Kasi Ay, yan hindi ang po. tinatanong eh. Hindi po. Wala po yan sa konstitusyon. Ang nakalagay sa konstitusyon, pag walang presidente, wala ring vice president, ang Senate president muna ang parang caretaker hanggang magka-special election. Ayun. Pero ang gusto po ng kaliwa, ng makabayan, both of them, BBM and Sara will resign. And then may transition council, tapos may snap election. Ang sabi ko naman sa kanila, kahit text lang sinabi ko, dapat wala dyan si, on leave din si Garcia. At saka, wala nang mga ads sa TV at radyo. Wala na, snap election nga. Diba? Oo. Gusto nyo bukas na eh. Oo. Oo. Diba? Biglaan. Bukas na, snap election na. Oh, diba? Si George Kagaya naman. nung kay Marcos, nag-stop election kami, na ganun din, dadayain din kami. Kamatayan kami doon, tutukan kami ng baril doon sa Cadiz, no? Akala nyo kung ano ambag ko sa bayan, mga manyo? Salita kayo, parang mas magaling pa kayo sa akin na parang may dugo kayo na binuwis sa bayan nyo, ha? Yan. Di gaya ng pamilya ko, ha? Oh. Wala pa sa panahon ng mga Kastila at Hapon. Nasa libro kaya ang mga ninuno ko na lumaban sa mga Kastila. Oh, may tatay ko may medalya pa dahil binayoneta ng Hapon. Kayo bayonetahan ko kayo dyan. Nainis ako sa Attorney Guanzon, ano naman warrior din naman sila. Keyboard warrior nga Ay, lang. na problema. Ito, attorney, Alam nyo mga kababayan, huwag kayong ganyan. Hindi naman kayo lahat idiots. Kaya lang kayo, mga troll kayo, bayaran kayo. Kaya, Yun, ha? sige, fight. Oo, kaya nyo pa yung 540 million views ko? Sige. Di at saka Atty. Fight pa. Guanzon, sabi ko nga minsan nakikipagbardagulan na rin ako sa mga comments, di ba? Kasi sabi ko, alam mo, makikita mo talaga sa dami ng troll na binabayaran at payag na pabayad, napakaraming pobre sa Pilipinas. Kasi binibenta nila yung dangal nila at ang pinapakain nila sa pamilya nila galing sa kaba ng bayan na ninakaw. At hindi lang yun, Ano di yung ba? mga consultant, Cathy, doon sa House of Reps? I care, we care. Diba? Ang balita ko ha, is supposedly daw Yeda Romualdez office, galing ang sweldo. And apparently, it was Sandro Marcos who's handling it. Yung mga to? Troll. Mga Troll. Yung mga Nasa- consultants. nasa pork mayor. barrel kings tong mga to. Oo. Nag-start to, before election. 6 months before election. May documents, di ba pinost ko yan? So, may mga documents pa rin na lalabas right now. Kasi, di ba, remember si Kong Paulo Marcoleta even question it, na bakit ang taas ng budget ng PCO, yung PCO, di ba, na napakataas ang budget. Ang sagot nila kasi tayo raw ang mag-host ng Asia. Trolls. Ng ASEAN. trolls, di ba? ASEAN. ASEAN, di ba? You don't need so much of it. Kasi ano bang Next year meron? pa yung ASEAN? Yes, di ba? But yun nga, again, babalik tayo. Naawa po ako sa inyo sa mga, sa mga bayarang troll. Kasi simple lang. Una, yung pinapakain nyo sa pamilya nyo, galing sa nakaw. Pangalawa, yung karmang tatama sa inyo, dahil galing sa nakaw at nagpapagamit kayo sa magnanakaw, galing sa masama, dalawa lang yan. Sakit na walang lunas at walang katapusang kamalasan. Yun ang isipin nyo. Kasi kukulangin pa yung kinita nyo.
dun sa pang-hospital nyo at sa mga problemang darating sa buhay nyo na malas. Ito naman, meron akong tanong lang kay, si ano, no? No, kailan kaya dadapuan ng ganung sakit si... Tinamaan na, kita mo, left and right, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang 'di ba? Like ang stocks natin, stock market natin, bagsak ang ating mamahali ng bilihin. Sabi nga ni Com Gonzon, it's 2.4 million ang walang trabaho. That's 9.6 million mouth na walang makain ngayong Pasko at sa darating na mga araw. Kawawa, 'di ba? So, yun. Kasi it's usually times 4 per family, di ba? O ito, importante rin to, speaking of budget. O, isa sa mga manunood natin, nag-message. O, anong comment ni Attorney Guanzon for the 2026 budget? Ano dapat ang gawin ng taong bayan to be vigilant? 6 trillion yan, attorney. Sa 6 trillion na yon, more than 1 trillion doon, pambayad lang ng utang ni BBM. Pero every year, nangungutang pa rin siya. Di ba may ilang hundreds, billions na naman siyang inutang sa Asian Development Bank? So, kahit po gaanong bayad, utang pa rin ang utang. Talagang yung sinasabi, yung mga apo natin at apo sa tuhod, ay magbabayad pa niyan through our taxes. So, ang sinasabi nila na si BBM, kaya pa naman niya mag-reform, bakit siya mag-resign? Hindi na po niya kaya. Kasi ito pong lahat ng mga corruption na ito nanggaling po sa kanyang political dynasty at sa kanya mismo mga kabinete. Kaya kailangan mag-resign siya at palitan na rin dyan ang mga kabinete niya. Kaya lang ngayon, ang peculiar na sitwasyon natin, dahil yung pong gustong mag-resign siya, nahati na. Yung mga akbayan, ayaw nilang mag-resign si BBM dahil ayaw nila si Sara ang mag-take over. Makabayan, gusto naman dalawang mag-snap election. Meron po tayong saligang batas. Dapat po sumunod tayo sa ating saligang batas. Kaya sabi na, attorney, di ba hintayin na lang na matapos ni yung term niya? Ay, Ginoo. Kita nyo naman, another 3 years, kaya nyo pa? Oo. Kaya pa ba natin to? Ito na po. Attorney, sabi ng World Bank, hindi na raw, parang malabo daw makabawi ang Pilipinas sa ekonomiya hanggang 2027 kasi masyado marami na tayong utang. So Correct. bilang kayo, naging kongresista kayo, naging mayor kayo, Correct. ano po ba ang opinion doon? Correct. Kasi yan sila, na-analyze na nila yan. Nag-actuarial na yan sila. Na-compute na yan nila. Given our gross domestic product, foreign direct investments na bumagsak by 40.5%. Biro mo, $500 million na lang ang foreign direct investment. Noong panahon ni Digong, $6 billion US dollars yan. Grabe. Kung ayaw nila kay Digong, dahil ayaw nilang style, palamura, chuchuchu. Ayaw din nila, kunyari, they don't like people like me because I'm crass daw. Kasi I, speak another language. Parang, Pero attorney hindi naman tayo, wag personalidad ang tingnan nyo. Service. Ang performance, tsaka prinsipyo, yung tingnan nyo. Si BBM, walang ginawang mabuti. Ano bang ginawa niya mabuti? Alam mo, Yung tulay. pagod. Hindi, sa panahon niya raw natapos Pati tulay, nagaw pa. Yung ganun ba, alam nyo ba, yung totoo doon na-realize niya, after 3 years na, teka, lahat sila, meron ako na lang ang konti lang akin Diba sabi niya kay Toby Toby Tiangco. Tiangco, na kinuha nyo na lahat. Wala akong Sabi niya nagawa. wala Wala akong natapos or wala akong na akong nagagawang nakuha. project. Kinuha nyo na lahat, sabi Subway. niya kay Sa kanya rin daw Romualdez. yun Subway. Kinuha na nila lahat. Kaya sinabi niya, bigyan nyo ako dyan ng insertion ng 100 billion. Pero yung kickback ko na 25 billion, atin sa bahay ko. Ito, attorney, matanong ko lang, medyo out of topic, pero since ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon ng mga guest na isang kakamping or dilawan, loyalist, Liberal Party. Hindi po ako member ng Liberal Party. Kaya lang, Piglawan. friend ko talaga po mentor ko si Franklin Drilon. Pero nasa family line po- ko nag-support talaga kay Baroja. Nasa line po kayo na nun. Hindi po ako member ng Liberal Party. Pero I'm a liberal Democrat, you mean? Democrat. Dahil sila may mga social democrat. Ito ba ang May question mga ko? Socialista. Ayun. Iba-iba, may pinklawan. Komunista. May pinglawan, may Purugista. dilawan, may mga ganun mga tawag nila. whatever. Pero Oh. bilang kayo po, nandun dati sa kabila, naramdaman niyo po ba na may nagawa si Pangulong Duterte? Kasi sabi nila wala Ng mga dilawan, mga pinglawan, wala daw nagawa si Pangulong Duterte. Sa inyo po, kung Meron kayo ang po. sasabihin. Kasi na-feel ko talaga yung mga OFW.
That he restored their confidence na they felt really safe. Tsaka kahit manicurista ko noon, mga manicurista ko, mga ano-ano, nagabi na umuwi, tinanong ko talaga eh. Sabi ko ay naku, we feel talaga safe kami, attorney. Dati umuwi kami, gabi-gabi na natatakot kami. Mga tambay doon, mga adik. We feel safe, sabi niya. Tsaka, nang sabihin na natin, noon naman nagkikickback din yung mga congressman ng panahon ni Duterte. 'Di ba? Kasi gawain na nila yan. Yes. Okay. Malala na. Pero siguro hanggang 10% Ano, lang limit sila na lang ako. SOP, ha? Pero nung time ni Duterte, takot sila. Takot sila dahil mumurahin sila ng matanda, di ba? Ngayon wala nang di sila tatakot. Kasi andyan na si Romualdez, ang kanilang backer, 30% na. Di, tsaka yung time ni ni PRRD, left and right ang development. Di ba? Ang Yes. investor, nakita nyo ang makapagal. Buildings, hotels, grabe ang bilis. So ayan Dollars nga Di ba? ang foreign direct investment during his time. Kay Atty. Rowena Guanzo ng mismo nang galing yan. Kasi yung mga sinasabi kasi nung mga ibang biglawan, wala daw eh. Oo, Oh, yan. ito pa ha, example. May kaibigan ako na ang negosyo ay housing. Yung mga low-cost housing. Nung panahon daw ni Duterte, binaba yung kotong. Sa per unit na 1.5, naging 1,000 na lang kasi baka daw mabuking sila. Per unit ha? Per unit ng bahay. Nung panahon na daw ni BBM, umabot na ng 2,000. Uy. Hanggang 2.5 per unit kasi wala nang preno eh. Oh. Kasi pa ang nasa puno ay hindi nila kinatatakutan at dahil siyempre bangag siya, 'di ba? Ngayon lang siya nagising after 3 years, grabe. And now he is awake. Makita mo siya sa TV, parang araw-araw na siya. 'Di ba? Busy. Well, he cannot maintain that. I don't think. Sabi nga ni Yes. Job Bautista, tama si PRRD, basta adik talaga walang patutunguhan. Hindi dapat pagkatiwalaan. Ayun. Maliwanag na maliwanag Ano, yan. limit na lang ako. Kasi sa mga nangyayari ngayon, sobrang gulo na. Meron ka bang nakikita ng pag-asa na? Ang Pilipinas. Meron ka ba? Ang sakit ng tanong na yan kasi nung abroad ako, na nagpahinga ako, tinanong talaga ako ng mga OFW sa Italy. Sabi ni attorney, may pag-asa pa ba? Kasi pinapaaral pa namin mga anak namin. Sakit sa loob ko magsabi na, alam nyo, kung may trabaho lang din kayo makita para sa mga kamag-anak nyo, kunin nyo na sila. Kasi wala na pong trabaho. Wala nang trabaho. Yung 2.4 million na yan, do you think in 3 years, may erase yan? Wala yan. Ngayon, wala silang infrastructure, kaya walang pera. Wala. Yung household expenses ngayon, sinasabi ng mga economists, ay nakat talaga drastically. Kasi hindi nakakagastos ang gobyerno dahil ini-stop. Di ba nung nagreklamo na tayo sa pangnanakaw nila, stop na mga project? Kahit na nagnanakaw yung mga congressman doon at DPWH, may construction workers doon na kumikita. Di ba? Ngayon wala. Stop, di ba? Kaya yan ang nangyari sa atin itong Paskong ito. Kaya ang sinasabi ko lang po, baka yung talagang mayayaman, din nila nararamdaman ito, but I doubt it dahil nakita ko nga si Small Laude. Na nagsabi siya na dati ganito yung grocery ko. Ngayon ganito na lang yung laman ng grocery ko. Mayaman na yun, ha? Pag ganitong same amount. Na-feel din nila. Kaya wag niyo sasabihin na hindi na-feel, hindi totoo. Bumaba kayo. Bumaba kayo sa kali. Bumaba kayo sa mga nagbibenta ng kung ano-ano na lang. Kaya ako, pag kumakain ako sa restaurant, nilalakihan ko yung tip. Manicurista, malaki ang tip. Diba? Hairdresser, malaki ang tip. Bakit? Sila itong mga daily Wala wage yan. lang Wala yan dun sa kung tip kaya nung mo pa senador. naman na meron ka pa naman di ba? I-share mo pag nagsiservice sila sa iyo. Yung mga nagbibenta dyan ng mga sampagita, binibilang ko yan ng food. Pero Hindi may ko mas- mabigyan. may- Kasi wala na May mas malaki po mag-tip sa inyo, 350,000. 750, boss. Oh, 750,000. grabe. Grabe, kasi sino yun? Sino yun? Ay, yung Yung tinipan niya dahil Christmas party. Si Rafi to na mo. Binulong na. Binulong pa. Binulong na. Nag-tip sa sa manicurista? Hoy, may bulungan ng yayari. Viva Max? Ay, Nako. yari tayo dyan, ha? At ang sabi ng kapatid niya, okay lang yun. Wag lang siya manlalaki. Galing naman daw sa pera rin yan. Konsentidor din, ano? Ayan, nagalit yung isang kapatid, ha? Ben. Bravo! Yung kapatid Ayun. na younger, ha? Na Mukhang kung matino ganyan yun. ka,
mag-isa ka lang. Hindi, wag mo kami idamay. Tama naman, kahit kapatid ko, gaganunin ko eh. Aba, okay lang sa'yo kung ang babae. Eh, di ba may asawa siya? Yes. Eh, hindi pwede yung magkakabit-kabit kayo na nasa politika kayo kasi hindi namin alam kung alin dyan ang pera namin, alin dyan ang pera nyo. Pwede ba yung sa kanan nyo, pera nyo, kaliwa, pera namin? Hindi naman. Lahat ng ini-spend nyo dyan, eh, we will assume na that is ill-gotten. Bakit? Hindi naman niya dinideny? Sumagot talaga siya eh. Na ano? Ibulong mo. Ay, bulong ko ulit. Sumagot. Sumagot? Ito ba? Siya ba sumagot? Hindi pa confirm yung 750 na sagot niya. Pero sinabi niya sarili niyang pera. Oh, sabi sarili niyang pera. Grabe, sir. Ano bang kapalit nun? Yun ang tanong doon. Hindi, ang tanong doon, nireport mo ba yan sa asawa mo? Kasi lahat naman ng pera nyo ay conjugal. Kaya ayaw ko yung may mga kabit-kabit na politiko. Eh, mga bulong- Kasi alam nyo, magnanakaw yan sila sa atin para i-sustain nila dyan sa luho ng mga ano nila, Mismo. kirida nila, kirido nila, you know. At ito po, speaking of tit. Ay, iba ba yun? Tit sa tip? Oh, ito naman tit. Speaking of Tit tit. na ngipin. Ngipin. naman nilaw. Sabi kasi ni Liamas, wala na daw suporta ang mga Duterte sa OFW. Ay, naku sir, that's wrong. Kasi I was there last month. I went to Europe for 3 weeks. At bawat stop ko may mga Pilipino. Kahit na hindi sila DDS, talagang sabi nila, pag ganito naman kailangan na talaga ng change. Pero yung mga Duterte talaga, like Hong Kong, mga Japan, di ba? Mga, even Italy, no? Ang dami kaya. Kahit sa CR ako nagpapapicture sa akin, mga abroad. Oo. Kasi akala DDS ako. Rolex May message lang po siya. ako. Nakakatuwa Hindi po yung ako mga OFW dito. Ganyan lang. Oo. At alam nyo si Com Gonzo, napakasimple lang neto. Napakasimpleng tao. Matapang pero may pera, mayaman, may pinag-aralan. Pero one of the most simplest. Oo. At saka talagang pag to kakampi mo. Pero pag mali ka rin. Ikaw Pero ka rin. ma'am, ang tanong, dahil dyan, marami na nanawagan sa inyo na tumakbong senador sa 2028. Would you consider it? Yun, yan ang inaantay natin. Wala po akong plano. Kasi nga po, hindi po ito dahil sa tatakbo ako kaya ako nagagaganito. Lahat po ng mga sinasabi ko, I just speak the truth. Hindi po dahil may ambisyon ako, may plano ako. Wala po akong plano. Pero Atty, gusto namin. Gusto namin eh. Actually, sinama ka na kalistaan ko. May isang boto ako kay Jack. Hindi lang, diba? 2 million na yun. 2 million O na. sige, mag-survey kayo dyan. Pa-survey ka dyan sa Facebook mo, Jack. Okay na po. Kung tatakbo ba ako, boboto ba sila? Then, tsaka attorney kasi ngayon, yung mga senador na nakikita natin, yung mga babaeng senador, senadora, parang walang dating. Walang May buga. mga lalaki din namang walang bayag. Oo, may mga ganon din naman. Pero ang gusto kasi nila is, attorney, ang nakikita kasi nila sa yung Miriam Defensor na, alam mo yan, may Kasi ganon. I speak the Pero, truth, tsaka sabi nila nga, I'm fierce. Di ba? English ba? Pero kung sa binugoy-bugoy, astig. Ba? Pero kasi, di ba, ano in-expect nyo? I was born between 3 boys. Saka Pero nag-UP pa Atty. ako. Walang bawal ang mga pa-eme-eme sa UP, no? Atty. Bawal arte-arte doon. Atty. Lalo na 70s, martial law yun. Ano? Ano, Jack? Ay, sorry, Jack. Atty.